Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Esperanza Rivera Jauregui, CEO po ng Ipresito Microfinance Incorporation at restaurant na Esperanza. Ako po ay isang laking mahirap. Ang mga magulang ko din po ay nag-umpisa po sa pamilyang mahirap din lang po. Pero sa sigasig, sa sipag at tiyaga po ng aking mga magulang, ay nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Ako po ay natapos bilang isang midwife. At sa edad ko po na ako po ay 18 anyos, ako po ay nakapag-abroad. Bilang po, ako po ay nag-volunteer po sa aming bayan bilang isa sa midwife ng Santa Maria Laguna. And then, after po ng 1 year, yan po, nakapag-abroad po ako. Dahil po sa kahirapan, talaga pong gusto ko pong may taguyod ang buhay namin, lalo't higit ang aking mga magulang. Pag nakikita ko po talaga sila na nahihirapan nang dahil po sa akin, dahil po kami ay talagang wala po din pong basta-basta pinagkukunan. Nandun po yung talagang sigasig ko kasi po ang bahay po namin talaga po ay butas-butas po. Doon po nabuo yung pagiging masigasig ko para makapag-abroad sa edad po na 18 anyos. July 6 to 1997 at ako po ay 20 taong nanirahan sa bansang Italia. At talaga pong doon ko nakita at doon ko naranasan ang napakahirap pong buhay. Kasi po unang-una, sa edad ko pong 18, ako po talaga po ay hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa kasi po wala po akong alam sa paglilinis, wala akong alam sa buhay domestika sa Italia. So, nadodon po yung talagang hindi ko na po alam kung ako po ay magtutuloy o hindi. After po nung 3 years ko, talaga pong naiisipan ko pa rin po ang umuwi na lang ng ating bansa, Pilipinas. Naging trabaho ko po sa Italia. Ako po ay naging domestic helper nga po doon. Sobrang hirap po nung dinanas ko kasi yung unang 3 taon ko po doon, halos wala pong tumanggap sa akin dahil nga po ako po ay maliit lang po ako. Doon po kasi hindi nila ako matanggap kasi nga po yun, physically fit po, kailangan. Okay, ako po nung dumating doon, sobrang maliit na nga, talagang maliit po noon ako eh. So, parang hindi sila naniniwala na may kakayanan po ako na makapagtrabaho sa kanila. So, yun pong 3 taon kong iyon, sobrang hirap po kasi hirap na hirap akong humanap ng trabaho. And then, after naman po noon, nadudun po yung naging napagkatiwalaan na nila ako, pinakita ko yung galing ko, pinakita ko yung best ko po talaga. And then yan po, after po noon, nagkaroon na po nung taong nagtiwala sa akin. Talagang sa Milan, Italy lang po. Doon ko lang talaga nakita, after po nung 3 years, doon ko po nakita na kaya ko makipagsabayan sa mga estranghero din sa bansang Italia. At doon ko talagang pinagsikapan yung dala-dala kong baon na kaya ako mag-abroad para sa pamilya ko po. Doon ko po talaga, kung po ba talagang doon ko dala-dala ko talaga yung aking pagiging sigasig. Sabi ko, dahil dito sa pag-abroad kong ito, ay may tataguyod ko po na may sa aking pamilya. Kaya po talagang hindi po ako umalis doon. Sa loob po ng aking 20 taon sa Italia, doon ko nakita ang iba't ibang uri ng trabaho ko kasi doon po nagkaroon ako ng 5, napapagsabay-sabay ko po kasi doon yung 5 trabaho na iba't iba po siya.
nagdo-domestic po ako at the same time, natutunan ko nga po itong e-Prestito. And then, kung may mga insurance po akong mga binebenta, may mga nagtitinda rin po kami nagbebenta po kami ng mga kondo. So marami pong nagawa ako doon na pamamaraan para lang po talaga magtagal at maging matatag at para makuha ko yung talagang target ko po. Simula po nung nakita ko na kaya ko na, may puhunan na ako, kumbaga kahit saang pamamaraan at anong problema na dadagok sa buhay ko, alam kong kaya ko na. At napagdesisyonan ko ito nung naka-20 taon na po ako doon ng 2014, yan. Nag-stay na po ako dito at sinabi ko na gusto ko nang magtrabaho o magtayo ng business dito sa Pilipinas. Pagdating po sa negosyo, sobrang mahilig po ako kasi ang lola ko po is negosyante at sa aming mga apo o mga anak niya, ako lang po talaga yung laging nakakasama niya at ako lang po yung talagang sobrang mahilig po pagdating sa negosyo. So yan po, nag-umpisa naman ang microfinance ko ng e-Prestito Microfinance Incorporation noon pong January 18, 2015. Nag-umpisa ito dahil po nakita ko yung mga tao din na nangangailangan ng puhunan. Kasi po yung microfinance, yung e-Prestito, galing po yan sa Italy, Italian words po yan, na dinala ko po dito sa Pilipinas na actually hindi ko po alam na magiging business ko po talaga. Kasi sabi nga nung mga kasamahan ko sa Italy, wala daw akong inaatupag kundi yung pong aking si e-Prestito po. So, hindi ko po akalain dahil nadala ko siya rito, napalago ko po at napaganda. Kasi po nung una pong naroon ako sa Italy ay sinasabi nila na wala naman akong, kumbaga wala akong may stable pag yun ang pinagbuti ko. So, dahil din sa hamon, mahilig po kasi akong ma-challenge, dahil po sa hamon, ginawa ko po siya talagang challenge sa buhay ko para maging magandang aking kinahinatnan sa e-Prestito. So, nadala ko nga po rito sa Pilipinas, unti-unti po. Nakita ko rin po yung mga pangangailangan dito sa, lalo higit po dito sa bayan ng Santa Maria. Nakita ko siya na talagang kailangan po ng aming mamamayan. Kaya po nakapagtayo kami din ng microfinance. At ngayon po, bukod sa microfinance, meron na kaming may mga restaurants na po rin. Meron na rin kaming builders. Meron na rin kaming tinatayong mga glass and aluminum. So, marami pa po kaming magiging target at gustong maging hanap buhay. From e-Prestito po to restaurant, parang hindi ko rin po alam bakit ipinagkaloob sa akin kasi unang-una wala naman pong mahilig sa amin magluto, wala rin naman mahilig sa amin magtayo ng ganahan. Wala talaga kaming history. So, kung tatanungin niyo po ako bakit hindi ko rin po alam, siguro talagang pagkaloob sa iyo ng Panginoon is talagang wala ka nang magagawa doon, talagang yun ibibigay sa iyo. At ngayon po ay marami na rin po kami mga kababayan na natutulungan at lalo tigit sa bahay ng Santa Maria. Ito po hiningi ko talaga kay Lord na sana po dumating yung time na ako ay makatulong sa aking mga kababayan. At ito na nga po, almost mag-100 tao na yung aming hawak na tao. 100 pamilya na rin ang umaasa sa atin. Kaya po, talagang yung challenge lahat ay gusto kong lampasan alang-alang din sa aking mga staff. So sa aking pong mga kababayan, lalo tigit dyan sa mga OFW, huwag po kayong matakot na abutin ang inyong mga pangarap. Totoo po yun na huwag kayong mangarap ng konti lang. Lakihan nyo na. Lakayan nyo na po at talagang ang sekreto lang talaga dyan, tiyaga, sipag, diskarte,
may kababaang loob, may pagmamahal sa kapwa, at may takot sa Panginoon. At ang puhunan naman po, hindi po kailangan nyo mamuhunan agad kayo ng milyon-milyon. Ang pinakamaganda po kasi na isang asset din ay mag-umpisa muna sa konti. Kaya sa akin kong mga kababayan dyan sa ibang bansa, mga ka-OFW ko po, kayo po ay huwag matakot mag-umpisa dito sa ating bansa. Sa totoo lang po, totoo naman yan, walang kasing sarap ang nasa sariling bayan, nasa sariling bansa. Magagawa mo ng matiwasay, maayos ang iyong buhay dito. Yung mas mapapalago mo yung mga gusto mo sa buhay. Kaya sa mga gusto pong mag-for good, mag-try po kayo. Wag po kayo matakot. Ako lang po, talagang matapang po talaga ako, fighter po talaga ako na nung ako'y nag-umpisa, sinabi ko po na lahat ng susuungin ko ay talagang aking paninindigan. Kaya kahit po talagang hirap na hirap, ang isa pong pinakamahirap kasi hanap buhay is itong aming microfinance. Pero sa awa at tulong ng Panginoon talagang naitataguyod ko at sa tulong din ng mga staff ko, ng aking ka-business partner, yan, meron po akong ka-business partner. Talagang sila po ang katulong ko rito. Kaya kung gusto nyo po mag-umpisa dito sa ating bayan, sa ating bansa, pwede po, wag po kayong mag-alala. At ako din po sa mga gustong magpatulong, papaano, open naman po ako, pwede naman po ako.